Eto, unang-una sa lahat, this is part 1, mga kapatid. Itong warrant of arrest ba ni Maharlika, aka Hitad, na tinatawanan natin na panayang kontra sa gobyerno, mga kababayan, pinanood ko yung live nito ni Maharlika kanina. Habang nagsasalita siya patungkol dito, pinupunto niya si kapatid na Anthony Taberna. At pangalawa, mga kababayan ko, kitang-kita ko sa mga mata niya na takot sa kanyang mga binibitawang salita. Nawala yung taray na sinasabi niyang alindog, mga kababayan. Di ganoon. Nawalan ng taray yung sinasabihan yung matapang. Parang naging maamon tupa nung malaman yung warrant of arrest. Pero ika nga nila, ano nga ba itong warrant of arrest na to? Ito, mga kababayan ko, nabasa ko lang po dito sa pinasa ng ating isang kaibigan. Maraming salamat kay Takero. Ito, mga kapatid, pag-usapan natin itong warrant. Ayan. Sabi dito, mga kababayan ko, Republic of the Philippines Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 42, City of San Fernando, Pampanga, RTC, blank.gov.ph, ganito, cellphone number, ganito. People of the Philippines, mga kababayan, maliwanag. People of the Philippines versus, ayan, narinig nyo, di ba? May sinabi bang Katonying Anthony Taberna dito? Meron bang sinabing FL Lisa dito? Meron bang sinabi? Si Maharlika nag-point kagad sa sobrang takot. Ang sinisi si kapatid na Anthony Taberna. Ang sinisi si First Lady. Sino nga bang nagkaso sa kanya, mga kababayan ko? It's very clear. People of the Philippines versus, yan maliwanag to Crime case number 37633. Claire Eden Contreras. Section 4. Yan, mako. Cyber libel. RA also known as 10175 known. The Maharlika Boljakera Cybercrime Accused Prevention Act. Alam niyo, mabigat to. Mabigat tong kaso na to. Huwag niyong babaliwalain to, mga kababayan ko. Sabi pa dito, warrant of arrest. Warrant of arrest. To any officer of the law, sabi dito you are hereby commanded to arrest Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljakera, who is said to be at the number 96 DR 62 Antonio Barangay Rosario, Pasig City, who was being charged with the offense above the mention to bring the said accused forthwith before this court to be dealt with according to the law. Sabi naman dito, sabi dito the bail for the release. Ayan okay naman pala. May bail naman pala to, mga kababayan ko. O ibig sabihin nito, cybercrime ang kaso ni Maharlika. Dito cybercrime. Second, mga kababayan ko, mga kapatid, yung kaso ni Maharlika na to, eto po nakalagay dito, may bail naman po. Bail. Ayan bail release accused for the case is fixed to 10,000 pesos to be posted by in cash, which many franchise because accused by the given to proper bail bond. Ay, ang cyber libel po, kapag kinasuhan ka po niyan, mga kababayan ko, meron po yan bail na 10,000 pesos. Which is ito po yun, 10,000 pesos, mga kababayan ko. Yan yung magiging mo. Pero, tandaan mo, mga kababayan ko, mahirap to. May kaso ka pa rin, mga kapatid. Oo. For example lang mangyayari. Hindi ako magaling na abogado, mga kababayan, pero ito yung pinaka-basic na pwedeng mangyari na nalaman ko doon sa mga kwento sa akin. If si Maharlika ngayon ay nasa ibang bansa, tama? Kung nasa ibang bansa to si Maharlika ngayon, mga kababayan ko, hindi natin maaaresto to.
Hindi talaga. Why? Why? Wala tayong authority. Wala tayong jurisdiction sa US. Because he have a green card. Tama? Mga kababayan? Second, mga kapatid, paano natin ito maaaresto? Mga kababayan ko, kapag umuwi po itong tao na to sa Pilipinas. Ayan ang katotohanan, ha. O, wag kayong kabahan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Hindi po, kapag umuwi ito ng Pilipinas, sa airport pa lamang, mga kababayan ko, pagtapak na pagtapak pa lang nito sa NAIA o saan man terminal, mga kababayan ko, ng ating paliparan, ay dadamputin na po itong tao na to, mga kababayan ko. Dadamputin na po itong tao na to at isa-serve sa kanya etong warrant of arrest na nilabas dito sa, anong lugar to? Ito nilabas sa kanya dito sa San Fernando, Pampanga. Now, mga kababayan ko, mga kapatid, pwede bang mangyari yon na maaaresto siya? Opo, maaaresto at maaaresto. Kung ang warrant na ito ay malakas, mga kababayan ko. Ha? Mga kapatid. So, ang mangyayari po niyan, mga kababayan ko, kapag naaresto po kung sakaling umuwi si Maharlika dito, mga kababayan ko, did you think na magbe-bail siya kaagad? No. Paano kung umuwi ito ng Friday? Paano kung umuwi ito ng Friday? Sample Friday, mga kababayan ko. Example lang Friday, ha. Umuwi ito ng Friday. Walang government ng Sabado at Linggo. Madedetain siya doon. Example lang yon. Example lang yon. Number 2, mga kababayan, makukulong ba siya? Opo, makukulong siya. Bakit po? Ba't po makukulong? Bakit? Akala nyo po ba makakapag-bail po ba siya kagad? Pag nawaran ka ba kagad, pinunta ka sa presinto, makakapag-bail ka ba kagad? No, hindi. Bakit? Ipaprocess ka pa. Ang nakakahiya dito, mga kababayan ko, pagdating mo sa airport, poposasan ka. Opo, poposasan ka, lalakad ka, may posas ka, makikita ka ng tao, makikita ka sa publiko. Swerte mo na lang pag dinaan ka dun sa backdoor. Sasakay ka pa rin sa police mobile, dadaling ka pa rin sa presinto. Ipoprosesa ka ulit doon. Anong gagawin sa'yo sa proseso? Ito, nakakahiya to. Mga kababayan ko, nakakahiya itong mga ganito. Why? Mga kapatid, ipoproseso ka. Bakit? Ima-mugshot ka. Ima-mugshot ka na parang yung ginawa sa mga kriminal. Ganun po sasapitin ng tao na to. Kapag minugshot ka, mga kababayan ko, at kinuwanan ka ng medical, na wala kang pinuha medical, fingerprint ka, pasok ka muna sa loob. Paparanas muna sa'yo yung loob ng kulungan. Mga kapatid, swerte mo kung magaling ang abogado mo. Magaling ang abogado mo 2 to 3 days. O kaya, kung mas magaling pa abogado mo, kung si Atty. Topacio pa abogado mo, kayang gawin na 6 hours. Kung may pambayad ka, kay Atty. Topacio. Diba? Yung magaling taga sa Atty. Topacio. Subok ko na yun. Diba? Meron pang kung mahina abogado mo, abutin ka 2 to 3 days o 5 days o kaya yung sentence o kaya bubunuin mo yung 8 days. 8 days is regular, alam ko. Conforme sa kaso. O 8 days, sabihin natin 5 days, pero makukulong ka pa rin. Makakahalubilo mo pa rin yung mga preso, mga kababayan ko. Saka ka magbe-bail. Tanong ko dito, pag nakapag-bail ba si Maharlika, mga kababayan ko, pag nakapag-bail ba si Maharlika, sa tingin nyo, mga kapatid, okay na ba yon? Wala na ba siyang kaso? No. Mga kababayan ko, may kaso pa rin po siya. Yung bail lang yon, mga kababayan ko, para makalabas ka ng kulungan. 10,000 pesos. Mga kapatid. Yung 10,000 pesos na yon, bail lang yon. Piyansa. Para makalabas ka. Pero tandaan mo to, aaten ka pa rin ng hearing. Tatapusin mo yung mga hearing. Yun ang malupit doon. Kailangan mong tapusin yung mga hearing. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, makakaalis ba si Maharlika kagad sa bansa natin? No. Matutulad siya katulad ng nangyari kay Tito Jason sa naharang sa paliparan. Hindi makaalis ng bansa hanggat hindi natatapos yung kaso. Mga kapatid. Yan yung mga pwedeng tendency na sapitin ni Maharlika.
The question, mga kababayan ko, tatagal ba yung kaso? Opo. Ano mangyayari sa kanya? Taabutin. Nino Barsaga, I think maraming cyber libel cases ito. Lahat yung inaatenan niya. Panahon pa ni PRRD mga kababayan ko, panahon pa ni PRRD. Sa sobrang daming binanatan, example ko lang, Nino Barsaga. Ang dami niyang cyber libel cases. Until now, mga kababayan ko, naghihiring pa rin siya. Mga kapatid, di ba? Hindi pwede naman pwede magtagusin ninyo kasi mawawaran siya ulit. Napakarami niyang hinihiring. Maharlika, mga kababayan ko. Sa tingin nyo, pag umuwi ba sa Pilipinas yan, mga kababayan, you think, makakabalik pa ba ng Amerika yan? Hindi na. Matatagalan. It takes years. Mga kapatid, hindi makakalabas ng Pilipinas basta-basta yan. Pag lumabas ng Pilipinas yan, wanted yan. Pugante ang tawag na yung sa kanya doon. Diba mga kababayan ko? Yun ang pwedeng mangyari sa kanya. Diba? Yun ang pwedeng mangyari. Ito, yung pinasa sa akin yung warrant na yan, galing kay Takeru Miyamoto, nilagyan ko ng, hindi ko muna kinontent, tinignan ko muna. Mga kapatid. Si TP rin, nag-content. Diba? You think, mga kababayan ko? Tapos yan. Tapos yan si Hitad. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala nang pag-uusapan, mga kababayan ko. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Maraming pwedeng mangyari dyan. Hindi lang iisa. Tatandaan nyo to, mga kababayan ko. Nobody's above the law. Nakakatakot yan. Eh, hindi ka pwede magsalita lang sa social media na kung ano-ano eh. Gumawa ka ng kwento, patulan mo yung ganito. Diba? For example nga lang dito, mga kababayan ko eh. It's very clear para sa akin. Oh? People of the Philippines versus crime case number 2, Claire Eden Contreras. It's very clear, mga kababayan ko. Ayan, no? People of the Philippines. Ayan ang mabigat. Okay lang sana kung June, ganito. June De La Cruz versus Eden Contreras. Pag ako nagsampa ng kaso sa kanya, ganito. Pangalan ko, for example, blank Rivera versus Claire Eden Contreras. Pero ito, mga kababayan ko, mabigat eh. Alam niyo kung bakit? Paano ko nasabi mabigat to? People of the Philippines. Diba? Yan ang pinakamabigat para sa akin. Kasi walang nagsampa sa'yo ng kaso, korte. Hindi ko masabing pwedeng sabing gobyerno eh. People of the Philippines. Ayan ang mabigat. Baka akala nyo, biro yan. Nakailang hearing na ako na umaaten ako. Lagi kong binabasa, hinahanap ko lagi sa court. Pag umaaten ako ng hearing, sa mga huli, binabasa ko yon. Ito, mabigat to. People of the Philippines. Mga kababayan ko. Kaya tanongin nyo po yung mga ibang magagaling dito. Tanongin nyo po ibig sabihin ng People of the Philippines, mga kapatid. Mabigat po na kaso yan, mga kababayan ko.